Good morning mga Lods. Today is day 16 and last day na ng ating mga workers dito sa ating construction project na Backward Gate and Roofing. So, check natin yung weather. May mga kaunting ulap. Ayan, hinarangan ko muna ng sako ng lupa dahil hindi ko siya pwedeng ilak dahil wala pang butas. Ayan, medyo maulap pero sana maayos mamaya. Hindi na ako problema sa damo. Let's go. Wala na mga damo officially. Kung uulan man ngayon, matitesting natin yung mga kinabit nilang bubong, gutter, tsaka yung flashing. Kung may mga maglilit ba. Yan, plano kong i-repaint to. Pipinturahan ko na ibang kulay. So, hinihintay ko lang yung reply ng kuya ko about dito. Kung ano yung mga dapat gawin sa pagpipintura. And yun din, bala kong pinturahan yung pattern na yun. So, yun. Habang hinihintay natin yung mga workers natin or ilan sa mga workers, tingin ko dalawa na lang sila ni Kuya Ethan tsaka yung isang worker niya ang pupunta ngayon. And habang hinihintay natin sila, breakfast muna tayo. Let's go. Sold. So ayan mga lods, naikabit na rin agad ni Kuya Tan yung ating inidoro. After niyang baklasin and maisentro na rin yung butas dun sa pinaka butas din nung sahig natin. Sadly meron kami nakitang parado na takip and hindi ko alam kung sino yung sala doon, pero marami-rami kasi kami dito nagstay nung nag-start na siyang bumara. Akala ko ako yung nakapagpabara dyan kasi may isa akong nawawalang face mask. Pero dahil hindi face mask yung nakita nating bara dyan, hindi ako yung may sala. Alright. Sino ka man? Shoutout sa'yo. Ayan. So mamayang gabi pwede na rin daw yan upuan. Pero ayoko muna. Mabigla siyang tumumba or bumaklas dun sa pagkakasimento. So hanggat kaya kong pigilan, gagawin natin. Alright. Kuya Tan. Shoutout sa'yo Kuya Tan. You're the man. Sinaglit niya lang yan, 30 minutes lang. Hindi nga 30 minutes parang 20 minutes lang. So yun mga lods, alas 12 na and kakatapos lang nila sa lahat ng kailangan nila accomplish for today. Actually tapos na, naibigay ko na rin yung final na payment natin sa kanila. Kasama na yung inidoro na yan. No? Walang additional payment yan. So shoutout sa iyo Kuya Tan, you're the best. Bukas, plano ko nang ipasunod yung tiles sa harap. Yang harap na yan, papatiles natin yan. Medyo maduwanag lang pero dyan yun. Papatiles natin yung harap, yung veranda or terrace, kung ano man yung tawag na yan. So titignan ko na yung tiles ngayon, papakumpute ko kung magkano para makapag-withdraw na din. If ever na may sahod na tayo. Pero kung wala, baka bukas pa natin pick upin and ask natin kung pwedeng bago or pag pinick up namin, dun lang namin pwedeng bayaran. So ask ko rin mamaya, pupunta ako. Pero sa ngayon, magla-lunch muna ako kasi sobrang gutom na ako. Pasado alas 12 na. So yun, kita-kits mamaya. So yun mga lods, natapos na ang day 16 ng ating pagpapagawa ng ating munting tahanan na may project tayo na Backward Gate and Roofing. Almost 5 hours na sila nag-work kasi ang agenda nila ay install yung mga tiles natin sa ating mga poste and i-repaint or i-retouch yung ating mga tubulars and yung gate natin. And nagkaroon din tayo ng bonus from our contractor kasi napansin niya na mabagal yung paglubog ng ating banyo kaya binaklas niya yon and tinanggal niya yung bara. And we found out na yung nagbara doon ay takip ng kung ano man
na hindi ko alam kung saan nanggaling. At syempre tinanggal niya rin yung mga iba pang bara. Alam niyo na kung ano ibig ko sabihin doon. And after nun, tinesting na namin ng ilang beses. And finally, lumulubog na siya na maayos. And syempre after nun, binalik niya na ulit, sinimentohan, and binilinan niya ako na wag ko daw masyadong upuan or ugain yung inidoro kasi raw baka mapaklas. So ako, pagpapabukas ko na lang kung ano man ang gagawin ko or agenda ko sa inidoro, no? Kasi baka mapaklas nga naman and hindi ko lang paano ibalik yun. Ang tanong ay magkano nga ba ginastos natin sa pagbili sa tile center and including na rin yung epoxy primer. So hawak ko na dito yung resibo, no, ng mga materials na binili natin. Unahin na natin yung epoxy gray or epoxy primer na kulay gray na nagkakalaga ng 220. Ito naman yung resibo ng mga materials na binili natin sa tile center. Nagkakalaga ng 4,572. So included dito ay yung 22 pieces na 60 by 60 na tiles, 2 bags ng adhesive cement, 1 tile grout, and 1 diamond cutter at ang tawag doon, diamond disc cutter. So ayan, 4,572. And kung pag-aadin ko silang dalawa, nagkakalaga na siya ng 4,792. Yes, malaking pera naman siya, pero ganun talaga. Kung gusto mo pagandahin ang unit mo, gagasos at gagasos ka. Day 16, supposed to be dapat last day of work na nila to. Pero dahil makulit ako and kanina parang inatake ako ng pagiging impulsive ko, bigla ko nalang naisip lapitan si contractor and sinabi ko na dahil sa natin harap bukas. So ayun, binigyan niya ako ng quotation kung magkano yung magiging labor cost niya kasi per square meter ang bigay niya doon. And binigyan niya rin ako ng listahan ng mga materyales na bibilin ko bukas sa tile center. So kung pagsasamahin ko yung labor cost and yung material cost para dun sa extra na work na gagawin nila bukas, aabot siya ng more or less 10,000 pesos. Ganun talaga, sinabi ko nga kanina kung gusto mong paganda yung property mo, gagastos at gagastos ka. Sinabi ko yun kahit na wala pa ako idea kung magkakasahod ako bukas. Pero good thing na pag-check ko kanina, may pumasok ng sahod and magpapagawa na natin yung test bukas. So yun lang mga lods, kaunti lang naman na nag-i-update natin ngayon kasi nga may oras lang yung stay nila. Pero may bukas pa naman tayo, may extrang araw pa naman tayo na makakasama natin mga workers natin sa pagpapaganda ng ating unit. So kita-kits ulit bukas sa panibagong update. Peace out!